Nagko-communion ba kayo sa inyong church at bakit natin ito dapat laging ginagawa? Pag-usapan po natin yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions Seminary Edition. Sa pag-usapan po natin yung communion. Now, yung communion po, madalas hindi natin nabibigyan ng importansya. Akala lang natin mga ritual, merong maliit na kopita, kapirasong tinapay, kainin mo, inumin mo. At para bang minsan wala na siyang meaning. Now, yung communion po, ito po ay napaka-importanting gawain para sa New Testament church, New Testament believers sa kapanahunan nila. Ito yung talaga nakikipag-fellowship ka sa Panginoong Jesucristo. Ramdam na ramdam mo yung tunay na presensya ng Panginoon sa pagtitipon ng iglesia. So ano nga ba yung communion? Communion is a sacrament instituted by Christ. Ibig sabihin, ito ay isang church ordinance, na ang Panginoong Jesucristo mismo ang nag-utos. Dalawa po yan, baptism and communion. So, communion is a sacrament instituted by Christ in which believers spiritually partake of His body and blood through faith. It is more than just a memorial. It is a means of grace where Christ is truly present, not physically, but spiritually, to nourish His people. Yung communion po, ito po yung ginawa ng ating Panginoong Jesucristo nung kasama niya ang kanyang mga alagad. Yung communion, tinatawag din natin yung Lord's Supper or banal na hapunan. Yung banal na hapunan, ito na po yung literal na huling hapunan ng Panginoong Jesucristo bago siya ipako sa krus. So, nag-meet sila doon, nag-gather sila sa upper room, tapos meron silang kinakain doon. Basically, it's a meal. It's a supper. And then sabi dito, habang sila'y kumakain, dumampot si Jesus ng tinapay. So, just imagine that, no? Marami silang kinakain doon, tapos may tinapay doon, may wine. So, habang kumakain sila, dumampot siya ng tinapay, ginawa niya, matapos magpasalamat sa Diyos, ay pinaghati-hati niya iyon, ibinigay sa mga alagad at sinabi, kunin niyo ito at kainin. Ito ang aking katawan. Pagkatapos dumampot siya ng kopa, nagpasalamat sa Diyos at ibinigay iyon sa kanila. Sinabi niya, kayong lahat ay uminom nito sapagkat ito ang aking dugo na katibayan ng tipan ng Diyos. Ito ang aking dugong ibinubuhos para sa kapatawaran ng kasalanan ng marami. Ito po yung first communion. Jesus Christ kasama yung mga alagad niya. And then, sinabi ng Panginoong Jesucristo, basically sa kanyang mga disciples, including the Apostle Paul, kasi pasa-pasa po ito na ito yung dapat ninyong gawin regularly. Normally, gawin nyo itong normal sa inyong mga pagtitipon. Now, ito po yung ating unang katuruan ngayong araw. Communion is fellowship with the real presence of Christ. Marami pong mga issues, debate patungkol sa communion. Pero ito po yung isang dapat din natin pinagdidebatihan, no? Communion is fellowship with the real presence of Christ. Sa isang pagtitipon po natin, magkakasama tayo, parang Bible study, discipleship group, na magkakasama tayo, pwede tayong 5, 6, 7, 10. Parang sa unang communion, no, si Jesus Christ kasama yung kanyang mga alagad. Merong real fellowship. Kasi nung sinabi ng Panginoong Jesucristo, this is my body, this is my blood, kainin niyo ito, inumin niyo ito. Hanggang ngayon, ginagawa pa rin natin yan sa kasulukuyan. Talagang ninanamnam natin. Talagang sinasapuso natin ng Panginoong Jesucristo, talagang inialay niya yung kanyang sarili. Ito yung aking katawan, tanggapin mo ito. Ito yung aking dugo, tanggapin mo ito. Ito yung magsisilbing, yung maghuhugas sa iyong mga kasalanan para magkaroon tayo ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Meron talagang real presence, meditation, meron tayong malalim na pagbubulay-bulay sa ginawa ng Panginoong Jesucristo 2,000 years ago at nagpapasalamat tayo. Kinakausap talaga natin si Jesus Christ during communion. Lord, thank you. Salamat, Panginoong Jesucristo, ginawa niyo po sa akin ito. Namatay kayo doon sa krus para sa akin. Merong real communion, may fellowship. And number 2 po, communion is a remembrance of the death and resurrection of Christ until He comes again. Sabi po rito sa 1 Corinthians chapter 11 verse 23. Basahin ko na lang po sa Tagalog. Ito po ang utos ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto. Sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo. Noong gabing siya'y ipagkanulo, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay.
Nagpasalamat at pinagpirapira sa iyon at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin niyo ito bilang pag-alala sa akin. So hindi lang siya hindi lang basta fellowship eh. Bukod sa fellowship, nagzi-zero in ka eh. Talagang binabalik mo yung sarili mo. Pinapasyalan mo. You're revisiting the cross of Christ. Pumupunta ka doon sa kaganapan 2,000 years ago, inaalala mo yung ginawa ng Panginoong Jesucristo sa iyo, para sa akin, 2,000 years ago. So sabi rito, gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin nyo ito, gawin nyo bilang pag-alala sa akin. So gusto ng Panginoong Jesucristo, alalahanin natin yung ginawa niya na napaka-importante 2,000 years ago. Wala nang mas importanteng parte ng history maliban doon sa ginawa ng Panginoong Jesucristo 2,000 years ago. Doon tayo bumabalik. We are revisiting the cross. Binibisita natin yung pagbubuhos ng dugo ng Panginoong Jesucristo na tumatagaktak mula doon sa kanyang katawan patungo doon sa kanyang krus. At yun po ang naghugas sa ating mga kasalanan upang tayo maging katanggap-tanggap sa Panginoon. So sabi po rito, sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Basically, we're remembering the death, resurrection, and the future second coming of Christ. Iniisip din natin, minimeditate din natin, Lord, you will come back. You will return. So, ito po ay parte ng communion. Number 3 po, communion spiritually nourishes the believers. Ibig sabihin, yung communion, dito ka talaga lalago, dito ka titibay sa iyong pananampalataya. Alam niyo po, kami, pag meron kaming gathering, merong kantahan, merong word of God, merong sharing time, share ng mga problema, kasama na rin yon. At meron kainan. And parte nung aming ginagawa weekly ay yung communion. Sa akin, ito, kung meron mang favorite, ito siguro yung favorite ko. Yung communion. You're fellowshipping with the Lord Jesus Christ. Communing. Nakikipagniig ka talaga, nakikipag-ugnayan ka, nagpapasalamat ka sa Kanya. Binibisita mo yung cross ng Panginoong Jesucristo. And you're telling the Lord Jesus, Lord, thank you. Salamat, ginawa niyo ito para sa akin. Nagkaroon ako ng pag-asa sa buhay, nagkaroon ako ng kaligtasan, nagkaroon ako ng direksyon, nagkaroon ako ng bagong buhay. Ako ay dineklarang anak ng Diyos because of what you have done on the cross. At the same time, meron siyang blessing talaga spiritually. Kasi nilalapit ka niya kay Kristo eh. Meron kang malalim na communion with the Lord Jesus Christ. Kaya nanonourish ka spiritually. Tingnan niyo po yung definition natin. Communion is a sacrament instituted by Christ in which believers spiritually partake of His body and blood through faith. It's more than just a memorial. It's a means of grace where Christ is truly present. Kasama mo ang Panginoong Jesucristo right then and there. Of course, kasama natin si Jesus Christ all the time. Pero this time, kasama natin siya at nakikipag-ugnayan talaga tayo sa Kanya, nakafocus tayo, nagpapasalamat tayo sa Kanya. Christ is truly present, not physically but spiritually to nourish His people. Finifeed ka niya. Pinapakain ka niya ng pagkain spiritual. Communion spiritually nourishes the believers. And actually, holistic po yung blessing na yan eh. Kaya po pag nilalapastangan yung banal na hapunan, meron ring kaakibat na kahatulan. Minsan, nakalagay rito, physical eh. Sapagkat ang sino mang kumakain at umiinom ng hindi kinikilala ang kahalagahan ng katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng kahatulan laban sa kanyang sarili. At sabi rito, iyan ang dahilan kung bakit mahihina at sakitan ng marami sa inyo. Ibig sabihin, meron ring pagtutuwid eh. Meron ring pagdidisiplina sa Panginoon pag hinamak mo yung Lord's Supper eh. At the same time, makikita rin natin, meron talagang holistic blessings. Merong spiritual, merong physical, merong blessing na dumadaloy doon sa communion. Now, paano po natin ito i-apply sa ating mga buhay? Ito po, magbibigay lang ako ng practical ways, practical way to do this. Pag nagba-Bible study kayo,
gawin nyo to, no? Wala namang sinabi sa Bible na bawal yung gawin eh. Or pastor lang ang pwede, or pari lang. Kapag kayo mananampalataya, grupo kayo, nagba-Bible study kayo, nag-gather kayo sa sala nyo, gawin nyo to. So, paano nyo gagawin yung Lord's Supper? Ito po yung suggestion ko po. Ganito po siya ginagawa. Number 1, pray and confess our sins to God. No, sama-sama tayo. Sa gathering po kasi, depende sa inyong gathering, no? Pero sa amin, meron kaming kainan talaga. At ideally po, meron lang dapat isang wine tsaka isang bread, no? Yun yung paghahati-hatiin. Paghati-hatian i-distribute. Pero pwede namang maliliit na kopita lang, no? Tapos tinapay na magkakahiwalay na. Depende sa inyo. Pero ideally, ganito po. Tapos hinahati-hati yan. Meron talagang unity na isang bread lang, tapos isang cup lang ng wine, pinapaikot. So, bago po gawin yun, pray and confess our sins to God. Manalangin tayo sama-sama. Lord, forgive me, forgive us. Patawarin niyo po ako sa aking mga kasalanan. Mga nasabi ng bibig ko na hindi karapat-dapat sa inyo. Mga hindi kalugod-lugod na nagawa ng aking mga kamay. Mga naisip na hindi nagbibigay ng kaligayahan sa inyo. Pray and confess our sins to God. Kasi sabi po rito sa communion, kaya ang sino mang kumakain ng tinapay at umiinom sa kopa ng Panginoon, sa paraang di nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya't dapat siyasatin ng tao ang kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at uminom sa kopa. Meron talagang pagsisiyasat, may confession. So that's number 1, no? Pray and confess our sins to God. Pangalawa po, meditate on the death, resurrection, and the second coming of Christ. Bumalik tayo, bisitahin natin nung ginawa ng Panginoong Jesucristo 2,000 years ago. Namatay siya para sa atin. Binayuba yung kanyang katawan doon sa krus ng Kalbaryo. Tumigis ang kanyang dugo sa ikapapatawad ng ating mga kasalanan. Magkaroon lang tayo ng katahimikan. I-meditate natin yung ginawa ng Panginoong Jesucristo. At the same time, we're also thinking about the future that Jesus Christ will come back again. We will meet Him face to face. So, meditate on the death, resurrection, and the second coming of Christ. Kasabay na rin yung nagpapasalamat tayo sa Panginoong Jesucristo. Siya yung sentro ng buhay natin. Siya yung sentro ng ating pananampalataya. Siya yung sentro ng ating pag-asa. Number 3 po, read 1 Corinthians. Ito na po, no? Ganito po siya ginagawa. Read 1 Corinthians 11:23-26 and partake of the body and blood of Christ. Kung ikaw yung leader ng Bible study, or ng church ninyo, pag nag-gather kayo, pwede mong basahin lang tong verse 23 hanggang 24. Sample, sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon, hawak-hawak mo yung tinapay, at ibinibigay ko naman sa inyo, nung gabi siya ipinagkanulo, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay, magpasalamat at pinagpira-pira sa iyon, at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo, gawin nyo ito bilang pag-alala sa akin. So, paghati-hatiin, i-distribute, magpasalamat sa Panginoon, tas kainin nyo ng sabay-sabay. Pagkatapos nun, verse 25, basahin natin yung talata. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin nyo ito, gawin nyo bilang pag-alala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ipinahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Tapos inumin nyo ng sabay-sabay yung kopa, yung pwedeng juice na simbolo ng dugo ng Panginoong Jesucristo. Magpasalamat sa Panginoon ng sama-sama. Ganun po siya, no? Celebration po siya at the same time merong solemnity. Yung solemn siya at the same time celebration, thanksgiving, praising the Lord for what He has done 2,000 years ago. So, ganyan po yan. Gawin niyo po yan, mga kapatid, sa inyong mga Bible study, sa inyong pamilya, sa inyong pagtitipon, at napakagandang experience po ng communion. Isa po yan sa ordinance, church ordinance, communion and baptism, na hindi natin ginagawa. Bilang masunurin sa Panginoon, bilang iglesia, dapat ginagawa po natin yan. Now, para po sa ating discussion, does your church often practice communion? Why should you participate in communion? Samahan niyo po ako sa panalangin. Heavenly Father, thank you for the blessings of communion. It is a reminder of your love and sacrifice. As I partake,
Help me to recognize Christ's real presence and remember His death and resurrection. Let this sacred meal nourish my soul and strengthen my faith. Forgive my sins and cleanse my heart as I come before you. May I never take this lightly, but always with reverence and gratitude. Fill me with hope as I wait for Christ's return. Help me to live each day in the power of His resurrection. In Jesus' name, amen and amen. Maraming salamat po sa bawat isa sa inyo na nakatutok dito sa ating daily devotions. Kung meron po kayo natutunan, na-appreciate ko po yung inyong mga comments. Kung makikita ko po yung inyong mga comments sa comment section right below this video. Magkita-kita tayo muli bukas alas 5 na umaga dito po sa ating daily devotions. God bless you po.